magandang hapon sa ating lahat. Una, maraming salamat sa Attorney Joel Tobera, Assistant Regional Director po ng NBI NCR, at sa mga kasama po ni Attorney Joel, maraming salamat po. At sa mga media partners natin, magandang hapon din po sa inyo. Sa mga media partners natin, alam niyo, hindi ako nagpapatawag ng press con ever. Kahit na interview, bihira-bihira ako magpa-interview. Alam niyo naman kami sa Pasig, may pagka-media shy, ano? Pero sa pagkakataong ito, ginagawa natin to muna dahil naaawa tayo sa mga nabiktima ng BNY o ng Bani. Ginagawa natin to. Sa totoo, ito po ay yung investigasyon hanggang prosecution ng mga kaso katulad nito. Strictly speaking, hindi na po ito trabaho ng lokal na pamahalaan. Ngunit ginagawa po namin ito, tumutulong po kami ngayon sa NBI, and we're very thankful for the help and the immediate action of the NBI dahil naawa po kami. Ginagawa namin ito sa malasakit, dahil sa malasakit, lalo na sa mga pasiyenyo na nabiktima ng BNY. So hopefully, well, the number thing that we want to achieve this afternoon is na sana ma-inform yung ating mga kasama na nabiktima. Marami pong hindi alam kung anong gagawin, kung sinong pwedeng lapitan. Kaya ang isang objective natin ngayong hapon ay malaman nila kung ano ba yung pwedeng gawin, sino ba pwedeng lapitan. We're willing to assist, but of course, the investigation will be led now by the NBI, and hopefully we will be able to hold accountable those that need to be held accountable. Para lang po malinaw na malinaw, ito pong BNY or Bani, Benta Paluwagan, or ano man, BNY Trading, ano man ng BNY PAL and Trading, o kung ano pa naman ang mga pangalan nila, hindi po sila authorized. At naglabas na po ang SEC ng advisory. Ito po, public document naman po ito. Naglabas po ang SEC ng advisory na wala silang permit or any authorization for any lending or investment business. Tinignan po namin last month, noong December, yung permit ng BNY sa city government, at na-discover po namin na ang permit po nila ay bilang isang wholesaler. Wholesale trade po ang negosyo nila. Wala pong kahit anong related sa investments, walang related sa pautang, sa lending. So, malinaw na malinaw sa umpisa pa lang na illegal yung kanilang ginagawa. At base sa una nating investigations, nakikita natin na isa po itong Ponzi scheme. Parang pyramid scheme, similar to a pyramid scheme, but it's more of a Ponzi scheme. Kaya malinaw na malinaw, kasi nung January, as late as January 3, nag-post pa itong si Rohani or si Bani sa kanyang Facebook page na yung abogado daw niya, may abogado daw siya, sinasabi niyang they will make things right or they will try to pwede naman basahin kung ano yung sinasabi niya. Pero ako po, kung nakikinig din tong si Bani na to, sana sabihin niya na lang sa tao yung totoo. Dahil dun sa pinakahuling post niya noong January 3, wala pa rin pag-amin na illegal yung kanilang negosyo. So, huwag na natin pag-usapan yung get rich quick scheme o paano ba yung Ponzi scheme. Hindi po legitimate yung negosyo niya. Wholesale trade yung business niya sa Pasig City. Wala pong kahit ano tungkol sa pautang, sa lending, o sa investments. Kaya dun pa lang nakikita na natin na may mali po talaga. At lumalabas po sa mga nakausap pa lang namin ay nasa 800 million na yung naipasok sa kanyang pera. Unofficially, the estimates could reach the money that went into na nabigay sa kanya, na invest sa kanya, aabutin ng billion. Ganun po kaya kami kaya namin to ginagawa at kaya kami tumulong na sa investigation. Kasi grabe po talaga, kahit saang purok looban ka sa Pasig punta, meron siyang naloko. How I wish I had heard of it earlier, na gano'n na pala karami, gano'n na kalaki yung naipasok sa kanyang pera. Pero nahuli man, ang importante gawin natin kung ano makakaya natin. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat ng biktima, lalo na yung mga sales associate, kung tawagin nila,
at yung mga resellers, mag-cooperate po kayo sa investigasyon. Kung anong nalalaman ninyo, ano yung mga dokumentong hawak ninyo, bank transactions, GCash transactions, receipts, official or otherwise, bigay nyo na sa amin ng NBI. Bigay nyo na lahat. Kasi kung hindi, kayo yung mahabulin ng mga nabentahan ninyo. Kayo yung mahabulin ng mga nag-invest sa inyo. So, hindi ko sinasabi na wala kayo, zero yung liability, but do what is right. Do what is right and cooperate with the investigation. So, ayun po, again, reiterating the reason why we're doing this is for the benefit of the victims, not for anything else. Gusto natin tulungan yung mga na biktima. So, maraming salamat po. And siguro, Attorney Jeco, we can also hear from our friends from the NBI. Thank you very much, Mayor Vico. Now, to talk about an update on investigation, I now bring you over to Attorney Joel Tovera, Assistant Regional Director of the National Bureau of Investigation. Sir. Good afternoon and thank you, Mayor, for welcoming us, Attorney Magawisa, friends from media at mga biktima po ng BNY PAL na illegally ng nangihingi ng investment from the public. And in behalf of the NBI Director and our Regional Director, nandito po yung team na task para mag-imbestiga dito sa scheme na ito. Ako po ang ARD ng NBI NCR at nandito po si Attorney Charles, team leader ng isang team ng NBI NCR. Bago po yung letter request ng ating butihing mayor ng Pasig, ay nakakatanggap na rin po ang aming opisina ng reklamo laban dito sa pinag-uusapan nating tao. And na-formalize lang po yung investigation nung nakipag-coordinate sila sa amin last December. As far as the update, ongoing pa po yung ating investigation. Kinakalam pa po namin yung statement ng ibang biktima at tayo ay sumulat na sa mga government agencies na magbibigay sa atin ng karampatang ebidensya para po maitiin natin sa tama itong grupo na pinangungunahan ni si Rohani Velasco. Narinig niyo naman po kanina yung pananalita ng ating butihing mayor. Dadagdagan na lang po namin ng tamang investigasyon para po may sampa ang kaukulang kaso laban po dito sa pinag-usapang tao at kung meron pa po siya mga kasabwat. NBI po ay palaging nakaantabay at tumutulong sa ating publiko sa kahit anumang pong klase ng kriminalidad. High profile case man po yan, scheme man yan, scam man yan, ay nandito po kami para maglingkod sa inyo. Maraming salamat po. Thank you very much, Attorney Tovera. Thank you, sir. So I'm sure you have a lot of questions, so we'll now proceed to the question and answer portion. We request reporters to please identify yourselves and the agencies that you're representing before positing your respective questions. We request that you limit your questions only to what has been discussed in this conference and only to the two gentlemen who gave their messages. First question, please. Sige, sir. Hello po, Rafi Lima from GMA7. Una-una po, monitor po ba kung nasaan ngayon yung Rohani? Nandito pa rin po ba siya sa Pilipinas? May information po rin. Sabi niya, hindi siya nagtatago. Hindi pa natin masiguro kung nandito pa siya sa Pilipinas, pero magkakaroon po tayo ng karampatang action dyan. Susulat po tayo sa Bureau of Immigration para malaman po yung travel records niya.
Follow-up question lang po. Yung CIDG nag-iimbestiga rin po ba? Paano po yung coordination nyo? Kasi we understand, meron lang over 100 na nag-file ng, or nagreklamo sa CIDG. Paano po yung coordination nito? So far, wala pa pong coordination between the NBI and other law enforcement agencies. Pero hindi po malayong magkaroon po ng pagkakaisa ang mga ahensya na ito at magtutulungan para magiging matagumpay yung ating isasampang mga kaso. Ganyan din po ang nangyayari sa ibang sangay ng aming ahensya sa probinsya, regional and district offices. Law enforcement agencies are working together towards a common goal. Thank you. I saw a hand here. Yes, sir. Hi sir, Jason po ng SM9 News. First question po, kasi sabi po ni Mayor, nasa billion na po yata yung na-invest, nasa magkano kaya at nasa ilan po yung nabiktima ng kumpanya nito? So far, mga 50 complainants pa lang yung ating natatanggap at nagre-range yan ng 100 to 200 million. Pero marami pa pong gustong magreklamo at yan na nga po ang ating tinatrabaho. Nandito pa po kami kaninang umaga para mangalap ng ibang ebidensya at statement ng mga victims. Siguro idagdag ko lang. Siyempre, naintindihan natin ng NBI, they cannot speculate kasi sila yung lead ng investigation. Pero ako, pwede po ako mag-speculate. Sa nakakausap pa lang, umaabot na ng ilang daan yung victim, in 800 million yung pera na ipasok. Pero marami pa po medyo nag-hesitate, marami pa pong natatakot lumapit sa otoridad, marami pa pong hindi nila alam kung ano ba dapat ang gawin nila. Meron din po baka sa CIDG dumiretso, baka nagpa-blatter pa lang sa police, may mga ganun. So, I think it's safe to say, based on anecdotally lang sa pag-iikot ko sa Pasig, sa mga nakakausap ko, mahina ang libong biktima dito. At sigurado po na hindi lang 1 o 2 bilyon yung naipasok na pera. Follow-up question, Attorney Tovera. Ano po yung bakit po sa mga salaysay ng mga nabiktima? Paano po sila naengganyo at ano po yung ipinapangako sa kanila ng grupo? Attorney Charles Poso will answer your question. Well, actually, yung scheme na ito is like an investment scam. As mentioned by Mayor Soto, this is a Ponzi scheme. So basically, nangangalap sila ng investment with a promise of a return of 20 to 30%. Iba-iba kasi yung nila period, by 3 weeks and by 1 month. So iba-iba yung iba-iba yung counter. Thank you, sir. Any other questions? Ladies first. Yes. Siguro, bago si Ma'am Kat, sorry. Nagsimula kasi ito maliit lang. Bumibili siya ng mga slot sa iba't ibang paluwagan hanggang siya na yung gumagawa. Nagbuo siya, tapos kailangan member ka. Tapos magpo-post sa Facebook ng kung ilang slots, yung 30K to 40K, 50K to 65. Kung ano naman, nag-iiba-iba rin yung rates nila. Pero more or less, yun nga, 30, maabot ng 40% yung interest sa isang buwan o less than. Kaya ito lumaki kasi yung mga unang nagpasok ng pera, kumita po talaga. Ganun naman ang Ponzi, di ba? Alam naman natin kung hindi po bago ito. Hindi bago sa Pasig, hindi bago sa Pilipinas, hindi bago sa buong mundo. Laging nangyayari ito worldwide. Kahit saan ka pumunta, may Ponzi scheme. Kaya ito lumalaki dahil sa umpisa, yung mga unang naglabas ng pera, yan na, magpo-post na sa FB. Yung 100K ko, 200K na ngayon. Nakabili na ako ng sasakyan. Nakapagpatayo na ako ng bahay. Yung mga una, pwedeng totoo kasi yun. Habang lumalaki, o habang may nag-invest, kailangan may next layer of investment pambayad dun sa unang layer. Kailangan naman ng third layer of investments para bayaran yun na sa second layer. Palaki ng palaki until it's inevitable collapse. Magko-collapse at magko-collapse po talaga. Iingay lang yan pag nag-collapse na.
Hi, sirs. Katrina Domingo from ABS-CBN News. Sirs, how hopeful should victims be na may babalik pa yung portions at least of their investments? Hindi po tayo nakakasiguro dyan, pero huwag po tayo mawawalan din ng pag-asa. Kung sakali po na naitago nila talaga yan, meron pong pamamaraan ang ating justisya para ma-recover at mabayaran itong mga biktima. For the Assistant Regional Director, can you give us a timeline as to how soon we can at least find initial results of the investigation? Hindi naman po yan masyadong matagal. Siguro give us 2 weeks, we can already file a case. Pero yun sa mga nagsampa lang muna ng kanilang reklamo. At yan po ay continuous po yung ating investigation. Yung mga wala pa pong panahon o nagdadalawang isip, kung magre-reklamo kayo, bukas po ang aming tanggapan para po tanggapin yung inyong mga reklamo. Last for my answer, are the victims confined to Pasig City alone or do we already see a spillover from other cities? So far, dito pa lang po sa Pasig yung mga natatanggap nating reklamo. Salamat po. I think we have time for 2 more questions. Carlo Mateo po sa DCWB. Attorney, anong mga kaso ang isasampa rito at yung sa binabanggit mong timeline, nire-recommend ba na siya i-hold sa airport or ilagay sa watch list? Yes. Possible estafa cases will be leveled against the subject and these cohorts, and of course violation of the Securities Regulation Code. Yung sa pangalawang tanong nyo po, kung magkakaroon siya ng hold departure order, pwede po nating i-manifest yan. Support as soon as may warrant of arrest na po yung mga tao para po magkaroon po ng hold departure order na tinatawag. May dadagdagan ko lang. Actually, we are looking for a possible syndicated estafa. And as mentioned earlier, violations of the Securities Regulations Code for investment scam without a proper license or secondary license. And also possible violation for fraudulent schemes. So, aside from syndicated estafa, possible multiple cases of violation ng SRC, yung Securities and Regulations Code. Second to last question, please. Ilan Castillo po ng Bravo News. Ngayon, na-mention nyo sa flag raising dati na i-assist nyo yung mga biktima ng mga Pasigenyo. Nandito si Atty. Joe. Anong assistance ba itong sinasabi nyo? Bibigyan niyo sila ng libreng abogado or hanggang doon lang sa legal advice? Ito na po, yung ginawa po namin, yung mga unang lumapit na biktima, tumulong po yung legal department, si Atty. Joe, para i-interview sila, kunin yung selection nila. Tapos, makikipagtulungan kami sa NBI. Pero syempre, ang lead po dito ay NBI. Kaya nga, nagpapasalamat kami sa kanila kasi ang bilis na Atty. Jones pumunta dito kagad. Ang bilis talaga nila umaksyon. So kung ano pa yung magtutulong namin para sa case build-up, especially gagawin po namin. Pero syempre, sila po yung lead. Kami po hanggang doon. Tutulong po kami sa case build-up natin. Basta yan po. Ano pong, kasi pwedeng sabihin sangkot, kasi based on sa nalaman namin, nakakuha sila, pero naka-recruit sila, at kawawa yung nasa baba nila. Ang tanong, sangkot ba sila sa issue? Kasi binalaman kami, may ang pakiconfirm kung may nalaman kami na may ilang local officials na sangkot. So ano ba sila? Biktima ba sila? O pwede natin masabi na kakutsaba or what? Lalabas na lang po yan sa ating recommendation dahil pag-aaralan din po ng aming legal department yung aming findings. Thank you, ma'am. I saw your hand. Last question for this conference.
Good afternoon po, Gina Mapi po na DWWW. Kay Atty. Nung edad na po ni Rohani Velasco. At gaano na po katagal yung kanilang operation? At kung may iba pa po ba silang kasama? Itong si Bunny, taga-Pasig talaga to, no? Kaya kung mapapansin yung mga biktima, karamihan. May mga nabalitaan din kaming taga-labas, pero karamihan taga-Pasig. Kasi taga-Pasig talaga to. Hindi ko alam kung ano eksakto ang age niya, pero sabi ng mga common friends namin, ay hindi pa siya ganun katanda, siguro 30 plus. Sino sabi, bata pa, 29 or 30 years old daw, sabi nung So, gano'n na po katagal yung kanyang operation? Hard to say kasi nagsimula ito, hindi pa nga BNY yung ginagamit niya. Nag-start siya dun sa mga ibang negosyo, bumibili siya ng mga slot sa kaluwagan. So, several years, hanggang lumaki ng lumaki. Ito pong mismong scheme as we know it, more than 1 year. Mga ganun. At pakiclarify nga lang po, kung may mga official na naging victim, nag-invest, magkano po yung mga investment ng mga official na to? At taga saan po ba itong mga official na to? Hindi ko alam kung may lumabas na sa investigation ng NBI. Pero pare-pareho naman ang tingin natin sa lahat. Kung victim, tingnan natin kung hanggang saan yung involvement nila, kung pinromote ba nila ito, kung may porsyento ba. Lalabas naman yan sa investigations. Pero sa ngayon, siguro mag-agree naman ng NBI. Baka too early to say kasi undergoing pa yung investigations. Hirap naman na magsalita na hindi pa kompleto yung investigation. Ngayon po ba dun kay Bunny sa suspect? Sino-sino pa po yung iba niyang kasama? Definitely, kung syndicate ito, may ibang info. Ang structure po kasi, yung negosyo mismo, naka-register kay Bunny. Yun, at least, yung wholesale trading business. Wala kaming nakitang ibang pangalan. Tama, Atty. Diego, no? Parang sole proprietor lumalabas naman. So wala kami nakitang ibang pangalan. Officially. So, allegedly, may mga kasama siya nung, siyempre, kailangan i-promote yung DPAL scheme niya eh. Tapos meron siyang mga sales associate na parang miyembro ng BNY PAL, tapos bumibili yun ng slots. So parang salesman niya yun, parang ganun. Tapos meron din mga resellers na halos ganun din naman yung ginagawa. Thank you, Mayor. Last na po kay Digital Director Joan Tomera. Siyempre, meron na kayong investigation na ginawa. Of course, we are expecting na. Meron po kayong na-identify na mga involved na ibang tao kasama ni main suspect? As of this moment, wala pa po. Iyon pa lang po pangalan na sinasabi natin sa ngayon. Pero it is not far-fetched na may mga kasabot din po siya. At malalaman po natin yan sa mga susunod na araw. Maraming salamat po. Thank you. I think that all your questions have been adequately answered. So we would want to thank everyone for attending this. Maraming salamat po sa lahat. Thank you. Salamat po. Once again, yung magandang araw at nagsagawa nga ng isang press conference sa pinangunahan ni Mayor Vico Soto ngayon kaugnay dito sa pinakamalaking scam dito sa Pasig City, ang tinatawag na benta paluwagan sa ilalim ng BNY. Dumating dito ang NBI Assistant Regional Director na si Atty. Rivera at Atty. Charles Pozo, isang team leader sa NBI. Ilan sa mga katanungan ng ating mga kasama sa media ay sinagot nila. Ayon nga sa kanila, nagkaroon pa ng post ang
ang pangalan niya ay Rohani Velasco o yung tinatawag nilang Bunny. At nag-post pa nga ito na hindi siya nagtatago, ngunit ayon din sa NBI, hindi sila sigurado kung nandito pa sa Pasig City o sa Pilipinas ang di umano'y scammer. Meron na nasa 50 na complainants as per NBI, ngunit according to Mayor Vico Soto, nasa 100 na yung kanilang mga nakausap na mga nagrereklamo na biktima nga ng scam na ito. At 2 weeks maaari nang magsampa ng kaso o maisampa ang kaso laban nga dito sa scammer umano. Ito yung mga base lang sa mga nauna nang nagsampa ng reklamo sa NBI. Maaari nitong kaharapin ang violation ng SEC Code at syndicated estafa. Maaari lamang siyang magkaroon ng hold departure order kung magkaroon na ng warrant of arrest. Isang malaking issue ito sa lungsod ng Pasig, lalo't hindi lamang mga Pasigenyo ang nabiktima umano nitong scam na o BNY o benta paluwagan na tinatawag nila. Maging sa labas ng Pasig City ay meron ng mga mangilang-ilang biktima na nagpunta na sa Pasig Police Station upang magreklamo. Yan na muna ang ating ihahatid na balita sa mga oras na ito mula dito sa Mayor's Office sa Pasig City Hall. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.